Because mga kapatid, it's important for us. The reason being, I would like to share this kind of um, picture is because I would like us to have and as you know mga kapatid, this is a Bible study, okay? Maganda kapatid pagka nagtuturo ka talaga mayroong mga visual aids. Dabang kapatid, I am the Rose of Sharon. We are studying now the Song of Solomon, chapter 2. Amen mga kapatid. And I think if we have, I don't know if we can, because mga kapatid, based on this one, I don't know if we can have a short, give me a second mga kapatid. This is a very long one. Anyway. Ang sabi ng Panginoon mga kapatid, ang sabi ng Bible, I am the Rose of Sharon. So ang tingin niya sa sarili niya mga kapatid has changed. Because nung una niyang bisita mga kapatid sa palace, the Bible is telling us that she was self-conscious and unsure of her appearance and worth. So mapapansin mga kapatid, pag unang dating ka, I mean this is the picture of a maiden, a wife, a woman who is betrothed to marry her beloved. So makikita mo in chapter 1 of the Song of Solomon, she's not really sure about her look, about her worth. But in chapter 2 of Song of Solomon, she's now saying that I am the Rose of Sharon. And I made a research on that Rose of Sharon thing. And she also said that I am the lily of the valleys. And apparently this is the poetic title for Jesus Christ. Ito mga kapatid ay title para kay Jesus. And if you understand some songs, this Rose of Sharon and the Lily of Valleys, when I was a little boy, I always hear it from mom. That Jesus is the Rose of Sharon, he is the brightest morning star, he is the lily of the valleys. And I'm sure you've heard of me saying this in some of my prayers in the past. And this is a poetic title for Jesus Christ, reflecting His great beauty and His glory. Kaya mapapansin mo, Sister Cynthia, hindi ko alam kung tanda mo meron tayong kanta na nagsasabing, you are beautiful beyond description. Di ba may kanta tayong ganyan? You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension. When you say too wonderful for comprehension, may mga bagay na hindi mo kaya i-describe. May mga words. I went to, few months ago, I took mom and dad to a European tour in Norway. And Sister Edith, if you haven't been to Norway, you can't really describe how beautiful that country is. It's just beyond. And I've been to many countries. I've been to some countries. I've been to US. I've been to Middle East. I've been to Asia. I've been to Europe. But I have never seen any beauty like that. Sometimes there are words you cannot describe the beauty of something, that your words are limited and restricted to even describe the magnitude and the gravity of the beauty. You can't even describe, you don't have enough words to describe it. And this is what's happening to Jesus. Too wonderful for comprehension. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. So this I am the Rose of Sharon and the Lily of the Valleys, described poetically, yung poet, yung mga mahilig tumula. Yeah. Parang si Francisco Balagtas, di ba? Pag tumutula sila talagang tumutula. Talagang yung describe nila, di ba? Parang pag yung mga nung unang panahon, Sister Allen, di ba, yung mga nanghaharana.
ang description nila sa mga dalaga at mga kanila mga iniirog, mga isang o ilaw. Parang ang description nila sa kanila mga nililigawan, mga ilaw sa gabing madilim. Yan ang mga description nila eh. That's how they describe. Kaya mapapansin mo, Sister Chami, why do we worship Jesus? We worship Jesus because of not just to praise, not just to sing song, but you will notice that the songs that we address to Jesus, that we gave to God, are mostly beautiful, His greatness, His favor. Mapapansin mo, lahat papuri eh. Wala ka namang praise and worship, kaya nga tinawag na praise. 'Di ba? Ang praise, pagpupuri. And this, I am the Rose of Sharon, seems to be the poetic title for Jesus Christ. And then mga kapatid, there was a Spurgeon, Charles Spurgeon. I think I was reading his book when I was in the Bible college. Charles Spurgeon is one of the greatest preachers of the Bible in England, in the UK. He is one of the greatest biblical scholars. He said that the Rose of Sharon and the Lily of the Valleys describe herself as the two flowers. So there is the Rose of Sharon, and we will discuss what Sharon is. Ano ba yung Sharon? Mga kapatid, hindi to Sharon yan. Hindi to si Tita Sharwi. Sister Arlene, the Sharon is a place in this context. Kaya mga kapatid, the Rose of Sharon, siya daw ay isang rosa sa lugar ng Sharon. And also, he is the lily of the valleys. So, the woman, mga kapatid, she described herself as the two flowers. She regarded herself as flower one, that rose, which has a definitively having beauty. Pag rose, talagang maganda yan, alam natin. Kaya pag February 14, si Brother Sopronio laging may magandang flower kay Sister Edita. I'm sure, hopefully. Kasi alam natin, ang ganda ng rose. Kaya ang rose ang pinakasikat pag February 14. Wala ka nang makikitang mga magbibigay ng money plant. Diba? May mga money plant sa araw ng February 14. Parang kahiya-hiya, di ba? Kaya ang rose talagang define ang beauty niya. But it is noticeable, Sister Arlene, that the writer also described herself as rather plain flowers, which is the lily. Ang lily kasi parang, di ba, sa ilog, parang pangkaraniwan na yung lily of the valleys. And that pertains that flower is not remarkably compared to others. So, hindi mo pwedeng compare yung lily sa rose. So, walang comparison. But why did the writer describe as the Rose of Sharon and the Lily of the Valleys? And according to one of the biblical scholars, Trapp, according to Septuagint, which is the translation of the Bible, translates Rose of Sharon as flower of the field. So mga kapatid, I don't know if Sister, I've gotta stop video. Saan ako dito magsishare, Sister Cynthia? Share. Yan. This one, mga kapatid. Ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi nila na we're not actually discussing the rose, Sister Arlene. But most biblical scholars, they don't really see that description in Song of Songs chapter 2 as the actual rose, wherein they said that the rose that was described in the Song of Songs chapter 2 were mainly something like daffodil bulbs, narcissus bulbs. So, something like this. Kasi magkakaibang tawag natin eh. Ayun mga kapatid. So, makikita mo ang ganda ng mga flowers. Ayun mga kapatid. So, hindi talaga siya rose, but actually, the beauty and the vibrant colors of each flower, the red and the white and the blue and the yellow. So this is one that I would like to share with you. So mga kapatid, yun ang sinasabi nating Rose of Sharon. And yung sinasabing yun mga kapatid, the Sharon, Sister Arlene, the Sharon is a place
It's a low coastal plain stretching south from Mount Carmel in the northern part of Israel. Kaya maganda mga kapatid, by the way, we have to pray for Israel now because Israel is being attacked by the Hamas. Hamas is a Muslim country. That's why I'm saying to you mga kapatid, when you face Muslim, we have to attack them by the words of Jesus Christ. But they are now attacking Israel. And let's pray for Prime Minister Benjamin Netanyahu. He is now back into the power because apparently the previous predecessor is not really doing good. So the Parliament of Israel put Benjamin Netanyahu as the new Prime Minister again. We know that he was the Prime Minister in the past. But the Sharon, Sister Arlene, is a place in a low coastal plain, nasa mababang kapatagan daw ng Mount Carmel in the northern part of Israel. Kaya pag nagpunta tayo ng Israel mga kapatid, hahanapin natin yung mga Sharonians, makikita nyo ang lugar nyo. May place talaga kayo. Okay? Yung mga Sharonians dyan. Yan. Yung word not rose there mga kapatid, na pinakita ko sa inyo kanina, some think, Sister Lorraine, kasama kaya tayo sa Sharonians. Yes. Mga kapatid, sandali lang po. You see, maganda magbasa mga kapatid ng mga biblical places. It's good to be, that's why, in fact, if you go to different place, maganda rin pumunta ka ng iba't ibang mga place, and especially the biblical places, to see what is being said in that particular place. Some think, yung rose yung pinaliwanag ko kanina, many biblical scholars agree that that rose that was described in our chapter now is one of the bulb family, which is Crocus, Narcissus, Iris, Daffodil are the usual candidates. So it's not actually the rose ng sinasabi. Sharon, according to the historical account of Song of Songs chapter 2, was a very fruitful place. If you read 1 Chronicles 27:29, it is where David's cattle were fed. If you read Isaiah 35:2, it is mentioned as a place of excellence. And if you read Isaiah 65 verse 10, it is a place of where the flocks are placed. Yung mga tupa ay inilalagay. So talagang kainan siya. So tama, Sister Arlene, yung Sharon, Race of Sharon, talagang mahilig sa kainan. Talagang Sharonian. Joke lang yan mga kapatid, hindi yan kasama sa script. Pinapatawa ko lang kayo dahil medyo na-late ako ng konti. It just so happened mga kapatid, I'm dealing a lot of criminal cases now. And criminal cases, is more deadly and more bloodier than just the immigration and the family proceedings. It's just madness, the criminal cases. Kaya sabi ko nga, Sister Edita, I'm now specializing in police representation. At sana naman mga kapatid, ilayo ng Panginoon. Huwag ko kayong makikita doon mga kapatid, ha? Huwag kayong magpapakita sa akin sa police station dahil, kapatid, bakit nandito? Mga kapatid, huwag na kayong sasama sa mga gulo, huwag na kayong manggugulo, at huwag na kayong makikihalubilo sa mga manggugulo. Okay mga kapatid? Huwag nyo na sabihin na dyan si Pastor Don mga kapatid. Dahil pag kayo mga kapatid ay nasa pulis na, mahirap na ang laban. Okay? Napakahirap mga kapatid. In fact, my sister-in-law said to me yesterday, Pastor Jay, sabi niya, Don ba, nakakatulog ka pa ba? Nakakatulog pa naman ako at konting oras. Kasi ang dami mong ginagawa. Mga sa awa ng Diyos mga kapatid. Nakakatulog pa si Pastor Don ng konti. So the lily of the valley is not our common white bell-shaped plant of that name. So yung lily, hindi daw talaga siya ganon. Yung lily, some commentators on the base of Songs chapter 5 verse 13, ito raw mga kapatid ay red or reddish purple color for the flower. So, kaya pag nagbabasa tayo ng Bible mga kapatid, hindi sapat na parang ito na kaagad. In fact, iba-iba eh.
Minsan, may mga different variants ang biblical translation, mga exegesis nila, tsaka hermeneutics. There are different kind of variants na pag ginamit mo ang Tagalog, ginamit mo ang Ilonggo, ang Cebuano, ang Bible, ang dami. May mga Bicolanong Bible, Sister Arlene. Di ba? Nakakita ka na ng Bicol Bible. Imagine mo yon. Pag ginamit mo Bicol Bible, ito sabi sa Bicol Bible, teka muna. Tignan natin talaga, baka may iba rin ng English. Kaya makikita mo, iba-ibang translation. So, and this is the reason why Bible study is focusing on really understanding the exact words that were discovered, argued, and settled by the experts. Kasi, Sister Edita, we are talking about 4,000, 5,000 years of all the manuscripts. These are all translated over the thousands of years. And this is the reason why tayo mga nagbabasa, hindi lang sapat na ma-interpret natin ito ang sabi. But I'm now dissecting to the deepest part of each word para maintindihan nating mabuti. So yung lily of the valley, lily, yung mga lily daw, hindi talaga yung lily na alam natin, kundi according to Psalms chapter 5 verse 13, it pertains to a red or reddish purple color for the flower. But no identification is certain. So walang may paliwanag kung ano ba talaga yung lily na yun. Basta hindi yun yung lily na alam natin. And sometimes may mga ganun parang yung mga, bakit yung birthday mo, yung attorney, ang birthday ko po talaga ganito, January 5. Pero pinanganak po ako December. Ay bakit January 5? Kasi po yung nagpa-register po ng birth certificate ko. Yung lolo ko, walang pinag-aralan. Basta po nagpunta siya doon, January 5 na, yun na lang daw po ang birthday ko. Alam mo yung pag nagsusulat sila noon, hindi talaga sila perfect. I'm not talking about Solomon itself, because Solomon is the wisest man ever lived. But we're having this biblical experts and theologians and these experts who settled the definition of each of the words. Chapter 2 verse 2, like a lily among the thorns, so is my love among the daughters. So sinasabi rito mga kapatid that like a lily. So the beloved heard the maiden's almost confident self-description and responded with affirmation. So ibig sabihin mga kapatid, bagamat yung nagsasalita yung babae, sabi niya rito kasi Sister Arlene, sabi niya, I'm the lily of the valley. Kasi di ba ang lily of the valley parang sabi nga natin kanina, wala siyang exact name. Wala siyang, kumbaga yung Rose of Sharon, maganda, rose, parang gano'n, may mga kulay. And that's one of the flowers that she described herself with, the rose. But the second description of herself is lily of the valley, which according to experts is that some commentators on the base of Psalm chapter 5 verse 13, they said that lily argued for a red or reddish purple color for the flower, but no identification is certain. So, parang sa description ng babae, parang humihina siya. Kanina sabi mo, rose cuts. Mamaya, parang lily ka na lang, parang wala ka ng masyadong magandang description. In verse 2, binalikan siya ng lalaki. Ayan ba? Kasi hindi natin alam po si Solomon to Parang si Solomon, sige, Solomon na lang. Pero sabihin natin for the purpose of discussion, lalaki. Bagamat humihina yung description ng babae sa kanyang sarili, she said it with a touch of doubt, but he erased any doubt with his response. Ito ang isinagot ng lalaki. Kaya kahit anong nararamdaman ng babae, he had no doubt about her beauty. To the man, the wonder of his beloved is ever that she is full of beauty. At minsan may mga time na ganoon. May mga pagkakataon na parang yung mga babae natin pagka meron ng ganoon kakilala na sinabi ng asawa niya, bakit yung mo, buhok mo puting-puti na. Sabi ng ganoon na lalaki. Nako, yung babae naman walang ginawa kapatid, talaga nagpabook na kaagad Sister Christy ng pagpapariban, ng pagpapakulay ng buhok. Kasi napo na lang ng asawa niya na nagkakauban na. And we all know this, that there will be a time of our lives as an adult na medyo yung lalo yung mga kababaihan, kailangan maging sila kailangan conscious sila sa kanilang figure,
sa kanilang facial complexion. Kailangan, everything is... And minsan, ito nangyayari dito, Sister Edith. Parang bumababa. But, sabi nung lalaki, look at what he said, like a lily among the thorns, so is my love among the daughters. Yung babaeng yun, mga kapatid, ay binigyan ng lalaki ng napakagandang regalo, Sister Arlene. The gift of feeling preferred. Sweetheart, alam kong humihina na ang pagtingin mo sa sarili mo, pero tandaan mo, wala pa rin tatalo sa'yo. Ikaw pa rin ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Yun ang regalo ng lalaki. Napakasarap kasing sabihin ng parang feeling mo, parang tumatanda ka na, parang nagkakaroon ka na ng mga pili-pili ka sa mukha. But when you hear someone or something that affirms that praise you despite of your age, despite of your, minsan wala tayong mga alam, wala tayong mga magagandang sasabihin nating mukha o whatever it is, na tumatanda na tayo. Pero pag narinig natin yung mga papuri at pasasalamat, appreciation ng mga mahal natin, parang gumagaan ang pakiramdam natin eh. Ito yung ginagawa, Sister Cecil, ng lalaki. At yung sinasabi ng lalaki na she was the flower and the other girls were just thorns. Purun mo yun. Naku sweetheart, baka mamaya marami ka ng pinitingnan Hindi. Marami magaganda. Pero tandaan mo, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Wala nang hihigit sa'yo. O, di ba, Brother Sopronio? Wala ka nang makikita kasing ganda ni Sister Edith. Di ba? Ganon din alam mo, kaya natuwa ako niya kay Brother Steve. Ito mga kapatid, true to life story to Si Brother Steve, yan po ang partner ni Sister Arlene. Sabi ko kay Brother Steve, you're going to Thailand? Yeah, yes, Pastor, go there. Hindi niya tinatanggi. Yung nakakatawa sa mga puti Mga puti, pag tinanong mo sila, naku, pag Pilipino tinanong mo, naku, hindi. Huwag ka maniniwala dyan. Dito. Todo tanggi na tayo, mga kapatid Ang mga puti, hindi. Ito sabi ni Brother Steve, British yun Sabi niya, puti. Sabi ni Brother Steve, yes, Pastor, I'll go to Thailand. But Pastor, don't, So parang minsan pagkarap sina Brother Ben, si Brother Ben mabiro yan Oh, Brother Steve, don't forget. No. I go there with my friends. But I already have Arlene. So I just go there just to see Thailand, just to be with my friends, to be happy to see Thailand, but that's all. But I already have the most beautiful woman in my life, Arlene. Oh, mga kapatid. Alam mo na sinabi sa akin ni Brother Steve yun? Nagbago ang paningin ko kay Brother Steve. Kasi akala natin, pag ang tao nagpupunta ng Thailand, akala natin itong mga British na to, walang lagi itong puro mga kaimoralidad ang naiisip. Pero hindi siya. Sinabi talaga ni Brother, hindi ko alam kung sinabi niya na kay Sister Arlene. Sabi ni Brother Steve sa akin, no, Pastor Don, I have Arlene already. So, I'm okay. I'm not going there to find more beautiful women. Because I have found the most beautiful woman in my life. I have found the love of... Oh, mga kapatid, sabi ko. Pag ganito ng lahat ng kalalakihan, Pastor J, talagang... Paano naman hindi sasarapan ni Sister Arlene ang luto? Di ba? Habang di ba? Kaya, ganito ang nangyayari dito sa Songs of Solomon Mga kapatid, na bagamat humihina ang pagtingin ng babae sa kanyang sarili, pero yung lalaki, talagang ini-inject niya, sweetheart, yes, maaaring you are the lily of the valleys, maaaring you're not the most beautiful rose among the roses, but in me, sabi niya, you are the flower and other girls were just thorns. Yan mga kapatid. The bridegroom has just before called her fair. Yung tinawag niya sa sarili niya na wala namang maganda talaga sa akin na extra, sabi ng babae. But, sabi ng lalaki, hindi. Sabi ng lalaki, you have surpassed them all. You have everything. Insisting that she as much surpasses all other maidens as the flower of the lily does the bramble. Ibig sabihin, sa dinami-dami ng bulaklak, nag-iisang bulaklak ka sa aking mata. At kahit marami sila, ikaw ang nag-iisa. Yun ang sabi ng lalaking ito, mga kapatid. I'm just reading. Verse 3.
Like an apple tree among the trees of the woods, so is my beloved among the sons. I sat down in his shade with great delight, and his fruit was sweet to my taste. So yung language mga kapatid ng trees and plants continue, itong maiden na ito, itong babaeng ito, describe her beloved na lalaki as like a large, healthy, life-giving apple tree. Ang tingin niya na sa asawa niya, ang mga babae ganun eh. I think ganun, Pastor Jay, mga babae. Ang mga babae, pagka pinakitaan mo yan ng... Kaya maraming British, they like women, Filipino women. Why? Because women in the Philippines, when they... and I can only talk about Filipino women because I don't know from the other nationalities. At para wag naman itong mamasama ng ibang lahi. Ang mga babae, pag yan ay pinakita, whatever you give them, they will give it back more. Pag pinakitaan mo yan ng mabuti, pag yan ay tinrato mo ng mabuti, amen mga kapatid, they will multiply, they will give it back, they will reciprocate. Tama ito. Kanina, humihina na yung babae sa pagtingin sa sarili niya. Bumababa na. Dati rose, naging lily. And then in verse 3, Sister Cynthia, binalikan naman ng babae ulit yung lalaki. Like an apple tree among the trees of the woods. Tula ito mga kapatid eh. Kaya ang tawag dito song. Awit ng mga awit. Kaya ang tawag dito, this is the King of Kings. The Lord of Lords. Kumbaga ito yung pinaka-top. At itong puno na ito mga kapatid ay sumisimbolo, according sa sulat ng babae, ng isang like a large, healthy, life-giving apple tree. Parang isang puno ng mansanas. At alam natin yan, ang mansanas. At mararamdaman natin, Sister Edith, na itong dalawang magsing-irog na ito mga kapatid ay nagko-complement. Amen mga kapatid. Kayo ba mga kapatid, nagte-text pa ba kayo sa inyong mga sweetheart pagpaparating na kayo? O nawala na yung ganong affection? Parang corny na yan. Parang bokya na. Anong oras ka darating? Bakit? Mauna ka na! Hindi ko naman hawak ang kaldero! May mga taong ganon. Totoo yan, Sister Edith. Pag tinatanong mo yung hindi na nagsasabay. Nawala na yung, bumaba na yung level of affection. Kaya mapapansin mo, kahapon nung sakay ako sa train, mayroon doon parang mga lovebirds, Sister Arlene, talagang kiss ng kissan, halikan ng halikan. Sabi ko siguro, tansya ko sa dalawang magsing-irog dito, 1 buwan pa lang to mga to, o 2 buwan pa lang. Kasi kung nakakasampung taong ka na, tas ganun pa kayo, naku mga kapatid, ang hirap ng hindi na siguro makatotohanan. Malalaman mo, bago pa ang nagre-relasyon, kapag naghahalikan pa na naghahalikan, talagang para mga lovers na tukaan. Pero pag nakaka 15 years na yan, naku, magkatalikuran na yan. Lalaki nandun na sa dulo ng train, yung babae nandun sa dulo. Akang ka na! Bababa tayo ng Shepherd's Bush Station. Doon tayo makita. Sanay. Naku, hindi na sabay. Pero pag bago pa yan, ako talagang parang mga bulating talagang ayaw umalis. Kaya mararamdaman mo rito, Sister Cecil, na itong dalawang ito, nagmamahalan sila. Ang description ng lalaki, ikaw ang pinakamagandang bulaklak. At ang lahat ng babae, sa piningin ko ay mga tinik. And then kinukompliment naman ng babae, you are like a beautiful apple tree. Maganda gano'n, nagkakaroon kayo ng reciprocal affirmation, appreciation. Yan mga kapatid. At maganda yon. Huwag niyong alisin yung ganyang ugali. Huwag niyong porke asawa niyo na, hindi niyo na pinapupurihan. Hindi porket asawa niyo na, hindi niyo na hinahalikan bago kayo umalis. Amen ba? Alam mo ba, Sister Arlene, na may mga research that shows na yun daw mga lalaki, o babae siguro, pwede rin, na humahalik muna sa asawa nila bago umalis. Nako mga kapatid, nakakabalik ng buhay. Yun ang sabi. Kaya kung gusto niyo makabalik ng buhay, humalik kayo. Kung yun lang ang dahilan, hindi ko sinasabi, hindi ko alam kung paano yun na-achieve yung ganung result, pero kung yun ang paraan, parang awa na mga kapatid, gawin nyo ang lahat para makabalik kayo ng buhay.
Ano namang mawawala, Brother Joey? Di ba? Halikan mo si Sister Christy. Sa noo, sa ilong, sa bibig. Because that is one way of showing how much you care, how much you appreciate our partners. That's what we do. At makikita natin mga kapatid na talagang very complementary mga kapatid itong dalawang ito. Ang sabi pa ng babae, I sat down in his shade. Kaya gusto ko yung tawag ni ni Sister Lauren kay brother Nigel. Sister Lauren, ang tawag mo kay Brother Nigel? Oh, gummy bear. O, giro mo, gummy bear. Oh, kayo ba, meron ba kayong endearment na ganyan, gummy bear? Pwede mo sabihin, bubble tea. O kaya, bubble gum. Di ba? Si Darling, tawagin mo si Brother Steve na gano'n. Something like that. Di ba? Hindi yung nahiya kayong marinig. Ano ngayong marinig nila? Ganun talaga ang tawagin nyo, babe. Oh, babe. Di ba? Baby. Yung kahit baby damulag yan. Malaki yan. Gummy bear siya kay Sister Lorraine. Para sa kanya, Brother Nigel is the gummy bear. O kaya talaga namang napaka-jolly ni Brother Nigel. Ganun din mga kapatid. So, hindi dapat mawala. Hindi ako nahihiya na i-compliment ko yung asawa ko. Kasi, una, deserve niya. Pangalawa, mahal ko siya. At hindi ako nahihiya. At pagka kayo mga kapatid lalakad sa mall, huwag niyo ipagmakaya ang asawa niyo. Huwag yung, hindi kayo nag-holding hands. Mag-holding hands kayo. Let people see that you love each other. Thoroughly, madly, deeply in love. Mga kapatid. Hindi yung nahihiya kayo mag-holding hands. 40 ko naman. Baka may makakita sa atin. Ano may makakita sa atin? Ano ngayon kung may makakita sa atin? Ano pala itong relasyon na ito? Para sa ating dalawa lang. Mutual understanding. Amen ba? I sat down in his shade with great delight. Itong babaeng ito nakakita ng security. Secure siya. Peace, kapayapaan. Dahil sa protective covering of her beloved. Alam mo ang babae, sabi dito, sinasabi ng aklat ating babasahin, they wanted to feel secure. They wanted to have peace. Dahil sa kanilang mahal. At nararamdaman ng babaeng ito na kukuberan siya, nalulukuban siya, nabububungan siya, nakukuberan siya ng shade nung lalaki. And hindi na ngayon siya takot sa iba. Hindi na siya ngayon nangangamba na baka saktan siya o i-take advantage siya ng iba. Because she is now secured and has a peace of mind under the care, under the security and the protection of her husband, of her partner. She can feel secure in the love of a man who genuinely prefers her. So talagang secure ang babae. Maganda sa babae talagang ganyan, may security. At tayo mga lalaki, kailangan ibigay natin yon sa ating mga minamahal. Ano pa sabi rito? Sweet to my taste. Charles Spurgeon, again, one of the greatest evangelists in the United Kingdom, who is already dead, I suppose, gave an allegorical application to the idea of the maiden representing God's people. Tayo pala yung maiden, tayo pala yung nagsusulat. Tayo pala yung babae, mga kapatid. Resting under the shade of her beloved, which is represented by Jesus Christ. Na habang nakaupo tayo under the shadow, kaya meron tayo sa Book of Isaiah, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They will hide under the banner, under the cover of His wings. Nakatago tayo mga kapatid sa lilim. Di ba may kanta tayong lilim? Yung lilim na yon, Sister Arlene, yun ay covering. Pagtatakip. Tayo yung maiden, tayo yung babae nagsusulat dito, and we are resting under the shade of Jesus Christ, our beloved. Kaya, ang sinasabi rito mga kapatid, masaya tayo. At yung prutas ay napakatamis. Siyempre, alam mo naman, pag ibinigay ni Jesus yan, sobrang sarap niyan. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagpapala na may kasamang problema.
na may kasamang sakuna. Kaya ang sabi rito mga kapatid is, I sat down in his shade with great delight, and his fruit was sweet to my taste. Kay Jesus lamang tayo makakahiga. At yun ang sinasabi ko sa ating mga Muslim friends. The Sharia law is so strict that nobody, even them, can comply, can follow. But look at what Jesus said in the book of Matthew chapter 8 verse 28. Jesus said, if all amongst you, those amongst you who are heavily laden, come unto me. Come, and I will give you rest. For my burden is light and my yoke is easy. Masarap kasama si Jesus. Kaya mga kapatid, hindi ako makapaghintay. Pag dumating tayo sa langit, Sister Edith, napakaganda ng ating buhay. At yan mga kapatid, ang aasahan natin sa ating pamumuhay na ito. Kaya sinasabi rito na, she feels secure in the love of a man who genuinely prefers her. Ano pang sabi mga kapatid in verses 4 to 7? He has brought me to the banqueting house. Ang sabi rito mga kapatid, sa banqueting house, yung babaeng yun, nag-iisip na dadalhin siya ng lalaki sa isang special place. The banqueting house. A special place literally mean house of wine, where they can be intimate, when they could be together. Ay, ganun mga kapatid. Yun ang sabi ng Panginoon, Sister Edith, dadalhin kita sa langit. I will prepare a place for you. Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Inihahanda tayo ng ating titirhan sa langit, Sister Arlene. Amen ba? Para tayo ay magkasama ni Jesus. And Jesus said, I will come back for my beloved. I will come back for the church. Siya ang ating asawa, mga kapatid. Ang Diyos ang ating asawa. At pag asawa ka ng Diyos, pag dumating ang Panginoon, He is gonna take you. He's gonna prepare a place for you. It is also said that His banner over me was love. Proud yung babae, mga kapatid. His banner, Sister Arlene, yung flag niya, over her, is love. Ipinagmamalaki niya ang pag-ibig sa kanya ng kanyang asawang lalaki. Ipagmalaki natin na ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ipakita natin sa iba kung paano tayo minahal ni Jesus. Yun din ang ipakita nating pagmamahal, pangunawa, pag-aruga. Amen mga kapatid, sa iba. His banner over me was love suggests that the hoisting of this banner by her focuses the whole attention on love. It is a love relationship. Talagang mahal mo ang Panginoon. Talagang, alam mo yun, kaya, alam mo ito mga Muslim, Pastor Jay, lagi nilang sinasabi, I know Jesus more than you. Yes, you know Jesus more than me. But why don't you believe Jesus as God? Why don't you believe Jesus as a God who loves you? You know Jesus by name, you know Jesus by Quran, but you don't know Jesus, the character and the nature of Jesus, you don't know. Because who Jesus I know, the Jesus I know, is the Jesus who loves me, who cares for me, and who died for me. Who will take me to the paradise, who will take me to heaven. Yung Jesus na kilala ko ay hindi kagaya ng Jesus na pagkakilala mo. Kasi laging igigit ng mga Muslim, Sister Arlene, that I know Jesus more than you. No, you know Jesus by name, but you know Jesus more than I do. Because the Jesus I know is the God who loves me, who cares for me. Yun ang wala sa mga Muslim. He is not ashamed to be acknowledged. He is not ashamed to acknowledge her publicly. Kaya itong lalaking to rin, Sister Edith, hindi rin siya nahihiya. Na ipagmalaki siya ng kanyang asawa publicly. At kailangan talagang deserve ka. Deserve tayo. Kaya natutuwa ako doon, sabi ko nga doon sa asawa ng ating Prime Minister, ni si Rishi Sunak. Nung inintroduce ng babae ng asawa niya ni Mrs. Sunak, the Prime Minister Rishi Sunak in the Tory Conservative Party meeting yesterday, she introduced as the best man to win this election, the best man to drive this party, the best man to lead our country. Not only my husband, but my best friend. The way she described Mr. Rishi Sunak is very, very good. She was very proud of her husband. And I hope
Na tayo rin yung ating mga kababaihan ay proud sa ating mga kalalakihan. I hope Sister May is proud of me. I don't know. That's another question, kapatid. I'm just kidding. Sister May is always proud of me. I am lovesick. Na mga kapatid, I know I'm going to pass because I came like 20 minutes past 9. Mga kapatid, sorry, but we need to pass sa mga taga-Italy, mga kapatid. Alam po, hating gabi na dyan sa inyo. I am lovesick. The maiden describe a feeling of familiar to many who have known the thrill of romantic love. Alam mo yung pagka yung nagmamahal ka, sister, parang kakaroon kang kakaibang something different, pagka ikaw ay nagmamahal. Ibang-iba, Sister Edith, ang nagmamahal. She feels physically weak and perhaps even somewhat disoriented because of the strength of attraction and infatuation she has towards her beloved. Ibang-iba. Parang lagi kang balais, di mo ano ba ito naramdaman ko? Parang something is different. According to Dr. Jeffrey Skolos, there is a brain hormone that mediates the feeling of being in love or being infatuated. Meron daw brain hormone na nagbibigay sa atin na pag tayo ay nakakaramdam ng pag-ibig or iniibig, parang itong mga neurotransmitter which is known as phenylethylamine, and it floods our brain when we fall in love. Para daw itong fairly high quantities in chocolates. This chemical gives us feeling of exhilaration and thrill and well-being, and in high amounts that can lead to a loss of appetite. Kaya minsan, di ba, pagka yung nagmamahal ka daw, Sister Arlene, parang wala kang ganang kumain, parang puyat ka palagi, di ba? Di ba, may kami tayong gano'n, Sister Edith, na tigyawat sa ilong, pati na sa pisngi, di ba? May mga ganang kata tayo, di ba? Lumalabas yung mga dirty toxins ng katawan because you are in love. Because we are in love. Hindi kasi ako tagyawatin, kaya hindi ako nagkatagyawat eh. Very rare ako nagkatagyawat, kaya hindi ko alam yung mga tagyawat yan. Sorry. Talaga lang, ganito lang. Joke lang mga kapatid. At the beginning of the relationship, it spikes up. Yung Sister Chami, sa beginning daw ng relationship, ito daw, phenylethylamine, ay tumataas. Yung nag-spike up siya. But after 4 or 5 years, Sister Arlene, it begins to decline. So bumababa na yung phenylethylamine, and across culture, there is a spike in the rate of divorce at about 4.5 years of marriage. Kaya pala, yung mga divorce usually nagaganap after 4 years. Kasi bumaba na yung phenylethylamine na nagbibigay ng feeling of excitement, feeling of love, feeling of affection, na wala na, bumaba na. Kaya may mga tao na we have just drifted out of love. We just fell out of love. Nawala na yung mga kapatid, pag nakapanood kayo nung sino dito nakapanood ng The Notebook? The Notebook? Hello? The Notebook? Mga kapatid, Sister Arlene, panoorin mo yan, Sister Arlene. Very, very nice. Sister Elaine yan, napakaganda niyan, Pastor Jay. Alam, pinunod ko siguro nakapitong beses ako niyan. Napakaganda, Sister Elaine. Panoorin mo The Notebook. One of the best films. I recommend that. But alam mo, Sister Elaine, I followed the stars of The Notebook. Di ba mga artista sila sa Hollywood? Naging totoong sila eh. But after a few years of relationship, they fell out of love. They said we fell out of love. And this may be the reason why that this phenylethylamine, which is the neurotransmitters, according to Dr. Jeffrey Skolos, nawala na yung feeling of thrill, nawala na yung feeling of excitement. Bumaba na yung level of affection nila sa isa't isa. Kaya anong gagawin natin, Sister Arlene? I-revive. Dalhin ang lamesa sa labas. Kumain sa labas. Kung wala kayong pangkain sa labas, lumabas kayong dalawa. Dalhin nyo ang pinggan doon. Doon kayo sa labas. Nakakain na kayo sa labas. Hindi mo kailangan lumabas. Kasi ang iba lagi, yung gastos kasi, ay di, lumabas na lang kayo sa labas ng bahay. Amen ba mga kapatid? I'm just saying mga kapatid na kailangan nating i-revive. Kailangan nating i-restore ang relationship.
Kailangan nating palakasin. Kailangan nating, kasi walang gagawa niyan, Sister Arlene. Lalo na pag nagkaanak na. Lalo na pag may mga bata. Naku, mga kapatid, napakahirap niyan. Kaya maganda mga kapatid, may panahon pa rin kayo sa isa't isa. Na kailangan yung paalatin uli. Amen ba? Kailangan uling pasayahin, pasarapin ang pagsasama. Kung ano man ang nagiging kasiyahan ng isa, o siya sige. Huwag na laging kontra ng kontra. Laging gastos ang, ay magastos naman ang iniisip mo. Ano ngayon kung magastos? Ito ang dahilan pa. Ito ang paraan para sumaya tayo. Hindi kailangan laging tumutulog kayo sa kwarto. Kung kailangan matulog kayo sa ibang lugar. Kailangan maglakbay-lakbay, lumabas-labas sa mga lungga ninyo, mga kapatid. Some suggest that relationship have two major phases. May dalaw daw pacing ang relationship. Number 1 is attraction and number 2 is attachment. Yung attraction phase is powerful and the kind of condition that makes one say, I am lovesick. Yan, si Pastor J, nakanganga si Pastor J. Si Pastor Saldi. Yung una daw na phase ng relationship is attraction. Kaya lovesick. Iba yung homesick, Sister Arlene. 'Di ba homesick parang gusto mong umuwi. Homesick. Yeah? Yung lovesick is a long-term fulfilling relationship is staying with it past the attraction phase into the attachment phase. After nung attraction phase, nandun na yung attachment yung dalawa. So yung attraction, Sister Charmin, minsan nawawala daw according to the medical experts, according to the psychologist. But the good news is that as relationship moves into the attachment phase, the attraction phase recycles. Kailangan i-recycle nyo. Amen ba? Kaya kita mo si Starlin nung kinakasal, sister, sa mga ikinasal dyan. Cynthia, mamahalin ba ito si Colin sa hirap at ginhawa? Diba? Opo. May mga itabang hindi pa nga tapos. Nag-oopo na. Sa hirap at sa ginhawa, sa for poorer and for richer, for better and for worse. Itinatanong yun kasi alam natin, Sister Edith, alam ng Panginoon, alam ng pastor, alam ng ministro, dadating ka sa worse. Hindi laging better. Amen ba? Kasi tinanong sa iyo yan in the first place. Sigurado ka dyan. Bibigyan pa ng few seconds yan. Sino rito ang tumututol para itong dalawang to hindi makasal? Ngayon pa tumutol na. Otherwise, manatili kayong tahimik. Tinatanong. Kaya yung mga nagra-runaway bride, ay mga kapatid, matitindi yan. Yung runaway bride, yung ikakasal na tapos biglang tatakbo, panoorin mo yung Mamma Mia. Di ba Mamma Mia gano'n? Ikakasal na sila, tapos biglang, no, I don't like this. Kinakasal na sila noon eh. Pero bigla siyang umalis. Hindi sa pinopromote ko na umalis ka pagkakasal ka. Hindi. Pag-isipang mabuti. Hindi basta ang pagpapakasal, kapatid. Baka akala mo yung makapagpakasal kayo madali. Madali magpakasal, pero ang hirap niyan yung pagpapakalas. Kaya tamo, kasal, kalas. Mahirap magpakalas, mga kapatid. Nakukuha nyo. Kaya dapat, ang mga couples, mga kapatid, minsan nakakaranas sila ng falling out of love. But it's up to the couple to experience or to recycle so that they can have the sense of falling in love all over again throughout the times and the years of their marriage. Kayo mga nagtatagal ng kaya sa December mga kapatid, 50 years ni Bishop at Pastora. 50 years. Sister Arlene, that's lifetime, man. That's too long. Hindi laging masaya, Sister Arlene, but natagpuan nila, nalaman nila, siguro, ang paraan para lalo uling mapasarap ang pagmamahalan nila. Of course, hindi natin pwedeng i-deny na walang mga problema. Pero, the key is for you to recycle the relationship. Amen mga kapatid. At ito yung sinasabi natin, at kaya mga kapatid, huwag kayong magmadali sa inyong pagpapakasal.
Huwag magmadali sa pagpapatali. Baka mamaya labsi ka lang. Pastor, nakakita na ako ng lalaki. Ano tsura? Nasaan? Dalhin mo sa church. Pastor, ayaw po niya sumama eh. Ay nako, problema na yan. Nakikita mo na kagad ang problema. Kakaroon ka na agad ng wisdom. Kaya hindi pinagmamadali. Lalo namang kapatid ang ganyang pag-aasawa. Life is too short to make the same mistake all over again. Yun na nga, ay life. Maikli lang po kasi ang buhay. Kailangan mag-asawa na ako. Maikli na nga ang buhay mo. Paikliin mo pa. Baka mamaya nakita mo yung mali. Kailangan makasigurado ka. Huwag ka lang manatili doon sa attraction phase. Baka naman, di ba? Madali kasing ma-infatuate sa ganda lang ng itsura, sa ganda ng buhok, sa ganda ng ngipin, sa thoughtfulness. Pastor, thoughtful po kasi. Ay, thoughtful. Nanliligaw pa sa'yo. Ang una mong tanong mo, may trabaho ba yan? Kasi kung wala yung trabaho, kapatid, mahirap. Di ba mga kapatid? Side comment ko na lang yan. Hindi na sinabi ni Dr. Ni Dr. something, ni Dr. Jeffrey. Ano pa mga kapatid? Konti na lang mga kapatid. His left hand is under my head and his right hand embraces me. Itong babaeng to ay nag-i-imagine na yung kanyang iniirog ay nakahiga daw sila. So yung kanang kamay niya nandito. So yung kanang kamay, itong kanang kamay, ito yung babae, kaya left hand under my head, and the right hand embraces me. So, makita mo sila, if you gonna reenact this, so ito yung ulo niya, nandito yung ulo niya sa kaliwa. I hope you can see my left hand. And then yung kanyang right hand, nakayapos. Diba? Ganyan mo talaga tayo matulog, diba? Amen? So, makikita mo pagmamahal talaga ng lalaki. The position of the left hand under her head would suggest that the two are lying down and that what with the right hand, he is enfolding and caressing her. Talagang mahal na mahal siya. Amen ba? Napakasarap niyan. Ngayon kasi may mga natutulog, may unang pa sa gitna. Kahiya-hiya kayo mga kapatid. Mahiya naman kayo sa mga langgam. May natutulog, mayroon pa natutulog yung mag-asawahan, magkahiwalay ng kwarto. Bakit? Hindi kayo bumili na, alam mo sabi ko nga Sister Edith, magbibili kayo ng kama, huwag kayong bumili ng double. Bumili kayo ng single bed lang, yung isang tao lang kasya. Para pag nag-away kayo, wala kayong pupuntahan kundi magyakapan kayo. Bibili kayo ng laking-laking kama, king size bed na 5 tao ang kasya. Kaya yan, pag nag-away kayo, di sa dulo-dulo kayo, hindi na kayo nagpapangita. Amen ba? Bumili kayo ng maliit lang na bed. Kasi mayroon pang malaking bed. Amen ba mga kapatid? Yung malalaking bed sa matatanda lang yun, yung mga yung talagang hindi na makabangon. Amen ba mga kapatid? At may mga taong ganon. Ayaw magtabi. Bakit? Anong problema? Iyon nga ang dahilan eh. Amen mga kapatid? Kailangan ini-embrace kasi doon sa bed na yun mga kapatid, sa hayakapan, kaya mahalaga ang yakap. Alam mo Sister Charmy, yung yakap, Sister Edith, yung pag nararamdaman mo na yung katawan ni Brother Sopronio, mararamdaman mo yung init ng katawan niya, yun ang magpapatibay sa inyo mga kapatid. Kaya ako lagi kong niyayakap ang mga anak ko. I want them to feel the warmness of my body. Ang asawa ko, niyayakap ko rin yan. Because it's important. Ganon din ang Diyos, niyayakap ka ng Diyos. Pagka may problema, halika. May problema ka, halika. Iniimbitahan ka ng Panginoon. God is inviting you to go to Him. Yun ang sinasabi rito mga kapatid. I'm aware of the time, Pastor Jay. Now ito pa mga kapatid. Verse 15. The maiden brothers warn of the little foxes. Catch us the foxes, the little foxes that spoil the vines. So alam na natin yung mga kapatid. Clearly, yung nagsusulat, yung babae rito, poetically write using the little foxes. Yung maliliit na mga asong ligaw. As emblems of what which would damage the love relationship she shares with her beloved. Alam natin na sa pagmamahalan, laging may kontrabida. At itong babaeng to, aware sa mga peligro.
The idea that the relationship is like a fruitful vineyard and the little foxes, yung mga maliliit na mga buzzers, mga maliliit na mga marites, will damage the vineyard unless they are stopped and caught. Kailangan patigilin yung mga buzzer na yan. So pala ng mga tape ang kanilang mga bibig para hindi makasira sa ating pagmamahalan. Diba? Maraming relasyon ang nasira dahil sa mga chismis. Sa mga makakating dila. Maraming magagandang relasyon, not only heterosexual relationship, but also friendships, organizations, reputations. Maraming nasira because of the little foxes. Kaya itong mga sinasabi rito ng babaeng ito mga kapatid na ang ating relasyon ay mabungang puno. Kaya ingatan natin masira ng mga maliliit na aso. Ganon din tayo mga kapatid. Kung tayo ay ilagay natin sa universal application, kung tayo man ay may mga asawa, may mga partner, may mga relationships, at ayaw mong masira, ay dapat hindi ka magpasira sa maliliit. Kasi kung sa maliliit nasira na kayo, wala na kayong pagsasamahang malalaki. Tama? Eh, maliliit pa lang yan. Bagsak na kayo eh. Round 1, bagsak na kayo. Hindi ka naaabot sa round 12. Ngayon pa lang, maghiwalay na kayo. Hindi eh. Kailangan ang isang relasyon pinatitibay ng panahon. Parang alak. Habang tumatagal, sumasarap. Ganon din ang relasyon mga kapatid. Huwag na niyong hayaang masira yan. Kung talagang ayaw niyong masira, kung ayaw mong masira, huwag mong hayaan. Kailangan i-stop at hulihin, sabi. Kung hindi mo man mahuli sa bus 98 o bus 16, dahil talagang marami mga little foxes dyan, o bus 36, huwag ka na magpatalo, huwag mo nang hayaang masira kayo. Kayong dalawa na mag-usap, sweetheart. Ano yan, o ganto, huwag ka na maniwala dyan. Talagang ganon. Talagang may maninira at maninira sa atin. Ano pang gagawin natin? Talagang ganon ang buhay. May naninira. At the Bible is very clear on this. One of the biblical scholars believed that little foxes that may trouble couples, uncontrolled desires, or uncontrolled desire that drives a wedge of guilt and mistrust between the couple. Pag wala ka ng tiwala, kaya dapat ng tiwala iniingatan. Siguro may tiwala pa si Sister Arlene kay Brother Steve. Pag pumupunta ng Thailand, talagang walang hasta la vista baby. Walang, di ba? Sabihin, may tiwala. Maganda sa isang relasyon na may tiwala. Hindi mo dapat yung tiwala na iniingatan yan. Mistrust and jealousy. Yung pagsiselos, masyadong selos. Yung na-late na nga lang. Selos pa ng selos. Hindi naman, dinala nga ng flowers. Binili na nga ng chocolate na Toblerone na 33 pounds. Diba? Yung pagsiselos, nakakasira din yan. Selfishness and pride. Yung pagiging madamot. Yung kataasan ng pride. And refuses to acknowledge wrong and fall to one another. Yung hindi man tumatanggap ng pagkakamali, siya lagi ang tama. Wala nang tumama, siya lang. Kahit yung loto, hindi na tumama sa'yo, ikaw na lang ang tama. The unforgiving attitude that will not accept an apology. Yung mga taong hindi nagsasorry. Naku, mahirap din yan. Yan daw ang sumisira, yan daw ang mga little foxes according to biblical experts. Ito naman tender grapes mga kapatid, tender grapes, I will be maybe 4 minutes to 5 minutes. Itong tender grapes mga kapatid in the life of the believer, ito yung sinasabi nila according to Charles Spurgeon, the hermeneutics, the interpretation of the tender grapes, yung mga grapes na medyo malalambot pa. Ito raw ay sa buhay ng mga believers, a secret mourning for sin. Yung nagsisisi ka sa mga nagawa mong kasalanan. A humble faith in Jesus Christ. Yung nananampalataya ka sa Diyos. Mababa, pero mataas ang pagkakilala mo. Mataas ang kumpiyansa mo kay Jesus. A genuine change of life. Ganda yan. Genuine change of life. Hindi yung pakitang tao lang dahil may nakakakita sa akin. No. I will do it. Whether someone or nobody sees me,
Whether someone sees me or not, I will do the same. I will be the same. A life of secret devotion. Yung devoted ka sa Panginoon. Devoto ka sa Diyos. Talagang meron kang routine. Reading of the Bible, praying, fellowshipping like this. These are all part of the devotions. An eager desire for more grace. Yung talagang gustong-gusto mong bigyan ka ng Panginoon ng grasya, ng awa, pagpapala. And a simple love to Jesus. Yung kahit wala nakakakita sa'yo, gagawin mo ang dapat mong gawin. Tatapusin mo yung mga dapat mong tapusin dahil mahal mo si Jesus. These are all the tenderness of the grapes according to the biblical scripture. And then, my beloved is mine and I am his. Sinasabi ng babae rito mga kapatid, she concluded this dreamy section confident in the bond that joins her and her beloved. Sinabi ng babae, akin ka. At sinabi rin ng lalaki, akin ka rin. He belongs to her and she belongs to him. Ang interpretation dyan mga kapatid is that ways that Jesus belongs to me, ways that He is mine. He is mine by connection in the same body. That's why, Sister Arlene, when we have a communion, we are eating spiritually the body of Jesus Christ. That is the ritual interpretation of the communion. He is the head and I am the part of His body. He is the head of the church. He is the head of your life. He is mine by affectionate relationship. He has given me His love. Ibinigay ng Diyos ang pag-ibig niya sa akin. Jesus said that, I love you. I will be with you. He is mine by the connection of birth. I am born again of Him. Ako ay pinanganak na muli kay Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus. He is mine by choice. Nung tinanggap mo si Jesus bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, He gave Himself for me. Your acceptance, saying that you have Jesus, is your choice. He is mine by indwelling. He has decided to live inside of me. Ang sabi ni Jesus sa isang disipulo, let's go to your house so that me and you will have a dinner together. Natatandaan mo si Zacchaeus? Let's go to your house. Because Jesus decided to live in you. If you have a Jesus in you, kapatid, you have to have a genuine change of your life. Yun ang wala sa mga Muslim, mga kapatid. And also, He is mine personally, He is mine eternally. Last but not the least, Pastor Jay, the spouse speaks of mountains. The last verse, mga kapatid, I'm reading this, the last verse. Ang sabi rito, mga kapatid, is this. The last verse says this, upon the mountains of Bether. There's a mountain that calls Bether, or Bether. That mountain is dividing her from her beloved. May mga bundok na nagpapahiwalay sa ating pag-iibig. She means that the difficulties were great. At sa mga maraming ganyan sa nag-iibigan, kung sinong mahal mo, yun minsan ang ayaw ng mga tao sa iyo. Pero sabi niya, they were not little hills, but mountains that close up her way. Ano pa ang sabi rito, mga kapatid? It is plain from this sacred canticle that the spouse may love and be loved, may be confident in her Lord, and be fully assured of her possession of Him, and yet, there may be for the present be mountains between her and him. So sinasabi ng babae na talagang may mga hadlang, may mga balakid sa ating pagmamahalan. So nasa sa atin na lang yon. Kung hahayaan natin yung mga balakid na yun ay maging hadlang talaga. Amen? Back to you, Pastor Jay and Sister Cynthia. God bless you all, mga kapatid. Pastor Jay,